Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading. Jing Tarot Reader. I-search mo na lang siya sa Facebook. Friend ko yun, guys, ha? Hindi ako yon. And, yeah, pwede kayong magpunta rin sa TikTok to follow me, Unicorn Princess Tarot. Ayan. So, start na po natin ang reading. By the way, makaka-avail ka doon sa aking TikTok shop ng mga pampaswerte, pangontra, mga crystals, bracelets. If you want, you might want to check it out. Ayan. So, this is for the sign of Virgo. For the sign of Virgo. One last shuffle. Okay. Start your reading. You do have here the Six of Swords and the Knight of Pentacles. Ten of Swords is at the bottom of the deck. Maaring there's something here na parang natutunan mo ng i-let go, or maybe nag-end na or tapos na yung sa inyo na tong person na ito. Wait lang, guys. Okay, sorry about that. Okay, so sa nakikita natin dito, natutunan mo nang i-end yon, or feeling mo nag-end na rin. So for now, you are moving on. And this could be a connection with someone or a person na sabihin na natin, or maybe a situation para sa iba. With the Knight of Pentacles, hindi ko nakikitang sinukuan mo eh. Hindi ko nakikitang sinukuan mo. But, for what I can see here, pwedeng tinanggap mo na lang, parang ganun. Parang tinanggap mo na lang. Hindi ko nakitang sinukuan. Maybe for now, I don't know. I'm seeing something na biglang nawala sa'yo. So, medyo naging mahirap din for you. Kung ano man itong ending na ito. Tell me about this person nakakonect na Virgo. The Fool is here. Five of Cups. The Sun. Itong person na to parang natutunan niya na lang or tinuruan niya na lang din yung sarili niya maging masaya. You know, I feel like may mga bagay in the past na parang hindi niya matanggap or hindi niya maybe a situation na parang hindi siya talagang masaya doon. Pero natutunan niya na lang din maging masaya doon sa bagay na yun. I want to know about the situation sa inyo nitong taong to. Alamin natin yan. Kukuha lang ako ng ibang card. For the sign of Virgo. Situations, you do have your grip. So, on the table, and Drama Queen.
So, yung nakikita natin, there's something in your present moment na nagiging dahilan para mag-let go dito sa person na ito. Pero, nakikita natin with the grip, pareho kayong hindi pa nagle-let go. Maybe feeling mo or feeling niya, actually hindi ko nakikita sa kanya eh. Feeling mo nag-let go ka na. Feeling mo nag-move on ka na. Pero deep inside, you're still holding on. You're still holding on. Maybe kusa lang na wala itong taong ito sa'yo. Pero maybe you're still waiting for some kind of offer mula sa taong to, or tell me, anong hinihintay mo dito sa tao to? Anong hinihintay na Virgo sa taong sa kakonect niya? Three of Cups, yeah. You're waiting for a reconciliation. Kahit mahirap, alam mo yun, maybe hinihintayin mo na matapos yung sakuna or nagiging problema sa inyong dalawa. Yung iba hindi na makapaghintay eh. Kaya sinasabi, mag-move on na lang ako kasi hindi naman ako makapaghintay dito sa person ko. Parang ganun. Yung maybe in the past, gusto mong magkaroon ng commitment or offer mula dito sa taong to, pero hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos yung problema or yung kung ano man yung sitwasyon na yun na nagpapahirap sa connection niyo ng person mo. Pero gusto mong magkaroon ng reconciliation. Ano naman gustong mangyari nitong person na ito? Anong hinihintay nitong person mo para sa mga Virgo? Pwede magkapalit-palit ang roles, guys. Four of Pentacles, naghihintay siyang Three of Wands. Yeah. This person miss you. Naghihintay siya na makita ka. Naghihintay siya makaalis sa sitwasyon niya. Naghihintay siya makaipon ng pwedeng pera or lakas ng loob. This person miss you. And sa ngayon, marami pa kasing nakabantay or umaasa sa kanya. That's what I can see here. Ten of Cups is here, so this could mean family or I don't know. Parang mga taong importante para sa person. So, hindi ko alam kung sino yun. Pwedeng family, friends, co-workers, pwedeng ganun. Importante pa yung person mo ngayon sa kung nasaan siya. Okay? May mga nakaasa pa sa kanya. Ayan, no? Actually, kung ikaw hindi ka makahintay, yung person mo, marunong siya maghintay. Wait lang, guys, Okay, sorry about that. So, anyway, sanigin na natin, kung ikaw hindi ka makahintay, yung person na ito, marunong siya maghintay. Kasi ayaw niyang pwede ka ayaw niyang magka-problema or ayaw niyang magkaroon ng connection sa inyong dalawa na may problema pa. Alam mo yun. So, mutual energy sa inyong dalawa ng person na ito. Mutual energy, you have here drastic and pretending is here. So, ang mutual energy sa inyo, drastic is about cut off. Pero, at the bottom of the deck, there's pretending. So, maaring pareho ninyo ngayong iniisip na parang wala na yata eh. Hindi na yata pwede. Ayoko na yata eh. Parang imposible na yata. Parang may mga ganun. May mga
iniisip kayo na parang both of you could be dealing with a karmic or karma ngayon. Maybe may mga sitwasyon kayo ngayon pinagdadaanan na medyo mahirap lagpasan or mahirap pasa ngayon. What will happen in the near future para sa inyong dalawa? Wait lang guys. Medyo nakasaksak po kasi itong aking cellphone. Ay, wait lang. Okay. Sorry about that. Medyo ayan. So, what will happen in the near future sa inyong dalawang person na ito? In the near future, Ten of Swords and the Four of Cups. Five of Swords is here. Kunin ko na rin yung sa side niya. Sa side ng person na ito, nakakonect mo. Wait lang. Sorry na medyo inaayos-ayos ko kasi yung camera. Pag kasi nag-shuffle ako ng ng table ay nagagalaw. Nagagalaw din yung pinaka-wire ng cellphone. Kaya medyo ayan. So, in the near future, let me clarify, let me get rin yung card para dito sa deck na ito. With all we are done. So, lockdown is here. Nakikita natin yung pagtanggap talaga ninyo in the near future ng mga kanya-kanyang sitwasyon ninyo. So, pwedeng magkaroon ng ending sa inyong dalawa kasi you do have the Ten of Swords. It's like number 10 is an ending. And yung iba pwedeng okay, naka-move on naman na ako eh. Okay na ako. Masaya na ako sa kung nasaan ako. Pero, with the Four of Cups, alam mo na may kulang, alam mo na may hinahanap ka pa, alam mo may something, alam mo you still want this person, pero kailangan mo mag-pretend, kailangan mong maging masaya, kailangan mong gawin pa rin yung mga ginagawa mo sa araw-araw, you know. And, in the near future, I can see your person dealing with the Ace of Cups. And let me clarify what's with the Ace of Cups. Ace of Cups and the Nine of Swords is here, the Nine of Wands. Pwede siyang ma-in love or makipag-connect sa isa pang tao. Or pwedeng ka-connect niya na nga ito ngayon. Pero, problema lang ang nakikita natin dito eh. Hindi niya pa masyadong nakikita yung sitwasyon niya na problema sa ngayon. Na medyo mahirap itong sitwasyon na pinasok niya. Pero time will come na marirealize niya yun. The King of Swords is here. It's like dealing with the King of Swords. Kahit anong please or kahit anong gawin niya dito sa taong to, hindi niya kayang masatisfy yung taong yon. And that would lead to
to this person na pwedeng, okay, in the near future, feeling niya, mahal niya yung tao. Pero ang totoo niyan, hindi lang siya makaalis sa sitwasyon nila ng taong yon. And yeah, that would lead into this person feeling this lockdown, and yeah, it's like a prison para sa person mo, hindi siya makawala sa pinasok niya. Okay? And pwedeng magkaroon ng ending sa inyong dalawa because of this. Nakakita naman tayo dito ng mga lesson learned, no? Nakakita nga pala ako ng like an ape or mga sinaunang tao, parang ganun. And I don't know kung kanonood mo lang ng movie or ng video regarding doon, or yung mga taong nasa tribo, or mga taong hindi ko alam kung anong tawag doon, yung parang mga sinusuot ng mga Muslim, yung naka-cover yung ulo. So I don't know if you're dealing with person na na yun yung relihiyon niya, or yun yung lugar kung nasaan siya ngayon. May mga kino-cover yung ulo ng mga babae or ng lalaki. Anyway, malalaman niya yun sa huli niya, na malalaman kung ano yung bagay na pinasok niya na maaaring pagsisihan niya. Okay. So, thank you for watching, guys. I love you all. Sana nakarelate kayo. And, please do comment down below, ha. Kahit po anong comment, ma-appreciate ko. Maraming salamat. Basta positive, kasi nagpa-spread po tayo ng positivity. Thank you for watching. Bye-bye.